Medyo mahal yung kabagat mga lodi, pero okay lang to pag kahit ganito, kahit medyo malaki pa yung alon dyan kasi sa medyo malalim ay malinaw naman. Kaya let's go na. Shout out muna kay Master Ren Fishing Adventure, kay Master Rafi Spur Fishing. So dive sip sa inyo mga master at sila yung nag-comment sa ating nakarang video. Kaya kung gusto yung magpa-shoutout ay isasama natin sa video mga lods at ito. Spare gun loaded na mga lodi. So eto, dumiretso na tayo dito sa hinahunting kong marble grouper mga lods at sa awa ng Diyos ay naswertihan natin at ayun, hindi lang talaga siya makita sa video kasi nasa labas yung kanina at pumasok na dyan sa butas. Buti naman at may dala tayong flashlight kaya nadali pa rin natin. Tapos yung nakaka-video size na hindi talaga nakita pero at least na huli pa rin natin. At ayan, tinali ko na yung spear gun natin mga lods para hindi tangay ng agos at makapagpahinga rin tayo at makapwesto para sa pag-retrieval operation natin ng ating shaft kasi medyo pahirapan yung pwesto niya. Ayan, maliit lang yung butas tayo magkasya. Kaya buti naman at kayang matanggal yung dalawang bato na nakaharang. Ganun lang ginagawa natin, pabalik-balik lang tayo, pahinga kahit mababaw mga lods kasi mahirap pa natin versahin yan lalo na wala na yung kasama. Kaya tinitingnan ko muna yung kalagayan. Ayan yung unang bato. Tapos binalikan ko ulit. Ito yung pangalawang bato na tinanggal ko para makadaan yung isda at yung sugar natin. So thank you Lord talaga at nagpahuli na sa akin yung isdang ito. So, matagal ko na tong hinahunt pero masyadong mailap at minsan nakakasalubong ko na lang at mabilis na yung pagbalik niya dyan sa ilalim ng bato. Yan at ito na nga siya mga lodi. Ito lang yung hinuli ko at umuwi na rin ako mga lods kasi yung shaft natin ay grabe yung pagkakatiko niya. Yan lang yung ginagawa ko kasi hindi naman tayo mataas sa maganda yung brittle mga lods kaya ingat rin tayo kasi yung ating puhunan, katawan lang at tiyaga. Kaya sa kagaya kung hindi naman malalim yung kaya sa pag-spur fishing ay makontento lang tayo kung saan lang yung limit natin. Tiyaga-tiyaga lang at may biyaya rin tayo ang kaya dito umuwi na agad ako at nilangoy ko na lang papunta din sa may barangay. Siyempre tuwa tayo dito mga lods kasi napakalaki rasya na ito sa umaga. Hindi yata ako inaabot na isang oras sa pagdadive mga lods kasi dumiretso na ako dito kasi ito talaga yung binabalik-balikan ko pag day dive. Hinahanap ko yung mga bahay ng grouper at tinatiming ko lang sa maaga para nasa labas talaga siya at matiming rin natin at hindi ko rin nakakalimutan yung flashlight kasi kailangan talaga yun kasi kadalasan pumapasok sa butas ng mga bato o sa bahay nila. So ito, umahon na nga tayo dito mga lodi at umuwi na. Grabe yung daming dumi dahil sa habagat. Timing lang talaga tayo pag nag-dive. Kasi pag na-night dive, minsan malaki yung alon kaya dumadayo na lang kami. Pero pag ganito na kaya naman mag-spur fishing ay lumulusong pa rin tayo. Habang pauwi tayo mga lodi.
Ito na tayo sa ating munting tahanan. So maraming salamat na pala sa mga walang sawang nanonood at nag-join dyan sa video natin. Mag-ingat po kayo palagi yan. Ayan. So, ito tayo sa ating tahanan at ito nga sinapaba. Si Caesar. So ito, rin natin dahil yung malaki to, lagi nating binabalik-balikan dun sa spot. chinap mga lods. 7.5 kilos na marble grouper. Marami naman gustong bumili. Kulang pa. Siyempre hindi naman tayo pwedeng magtitira talaga tayo ng panglalap. Mga rents? Rents ba ito na ako? Inabot pala ng 7.5 kilos yung isang ito. Nasungkit. Lagong kami nga tayo kung ay sila. Diba din ito kagabi nila sa may biscuit. 230 per kilo. Tapos hinati sa pito. Tapos yun yung binayaran nila. Na 247 pesos sana pero 240 na lang. Para naman may pambili pa ng pechin mga lods. So yan lang sa mga ganito. Thank you for watching and see you in the next video mga lodi. Paalam. Drive safe, stay safe.